maikling review lang mga kapatid. So tayo ay pinili ng ating Panginoon to be in a relationship with Him. Amen? While we were yet sinners, nung tayo ay makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. Amen ba? So pinili ka ng Panginoon mga kapatid. You are blessed mga kapatid. At because we are in a relationship with God, it requires our hearts. Amen ba? Amen. Hindi pwedeng harangan mo ang iyong puso. Amen. Kailangan ibigay mo ang buong puso mo sa ating Panginoon. Sabi po sa 2 Timothy 3:5, they will act religious but they will reject the power that could make them godly. So, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ng buong puso, makikita po ito sa ating salita, sa ating gawa. Amen ba? Hindi lang po dahil tayo ay nagsisimba. Amen ba? Ayaw po nating masabihan na simba ka ng simba, di ka naman nagbabago. Amen? Ayaw natin yun. Kaya gusto natin ang Panginoon ang kumilos sa ating puso. At wag po natin gawin ang Panginoon na checklist. Amen ba? O, nakapag-pray na ako, tapos na ako kay Lord. Kalimutan ko na siya sa buong araw. Hindi po ganon mga kapatid. Ibig sabihin, buong araw, iniisip mo ang Panginoon, ang kalooban niya. Nagpipray ka mga kapatid, kahit anong gawin mo, saan ka pumunta, kasama mo ang Panginoon. At wag daw po natin gagawing kape ang Panginoon, pampagising lang. Kapag kailangan natin siya, kailangan natin mag-pray. Pero pag hindi natin kailangan, forget mo na si Lord. Amen ba? So, hindi kape si Lord, hindi siya pampagising. Amen. Amen? We say, mga kapatid, that we read the Bible, pero di naman tayo nagbabago. So, sayang lang, mga kapatid. At hindi rin po tayo nakadepende sa ating kapwa, sa ating pastor, sa ating kapatid, sa ating magulang. Kapag sila ay nanghihina, manghihina ka rin. Kapag sila ay malakas, malakas ka rin. So, tayo po ay may kanya-kanyang kaligtasan. Amen ba? So, wag tayong dumepende sa tao dahil nagkakamali din sila. Nanghihina din sila, mga kapatid. Ang sabi po ng Hebrews, tumingin tayo sa ating Panginoon. Amen. So, yan mga kapatid. At yung tinuro ni Sister Milet, maintain your heart for God each day. So, kailangan araw-araw ay nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Sino dito ang napupuno kapag iniipon yung galit? Pag sumabog, nakatakot. Diba? Pag ang mag-asawa, mga kapatid, nag-iipon na ng mali, hindi sinasabi, sasabog na lang yan. At mas nakakatakot yon. Amen ba? Kaya maganda yung nag-uusap kayo. Amen? At kapag may kinaiinisan ka, sabi mo sa kanya, wag mo na ipunin at after 1 year, sinabi mo, ito ginawa mo, ito nung petsang ganito. Hanggang para sa kanya, wala na yon, pero sa'yo, hindi mo pa pala nakalimutan. Kaya mahalaga mga kapatid, katulad sa relationship natin sa Panginoon, sabihin mo sa kanya everyday. Amen? Amen ba? Amen. Praise God. So, serve God with a complete heart. Buong puso. Sabihin natin buong puso. Hindi po 50%. Amen ba? So, hindi tayo magtitira, kundi ibibigay natin lahat sa ating Panginoon. Sino dito ang naniniwala na pag naglingkod sa Panginoon ng 50% ay makakarating pa rin siya sa langit? Wala. Wala po mga kapatid. So, kung pumupunta ka sa church, pero di ka naman nagtatapat, di ka rin makakarating sa Panginoon. Sayang, pumunta ka pa dito. Hindi ko naman sinabing wag na kayo pumunta. Ibig ko sabihin, mga kapatid, ibigay nyo na lahat. Naglilingkod na rin lang kayo, ibigay nyo na, mga kapatid. Sayang eh. Ilan ba ang buhay mo? Sabi nga sa awit, kung mayroon man akong 1,000 buhay. Kaso nga, isa lang eh. Isa lang, mga kapatid. So, pag namatay ka, wala ka ng chance. Amen? So, kung naglilingkod ka sa Diyos, mga kapatid, sa mga oras na ito, siguraduhin mo yung paglilingkod mo ay makakarating ka sa langit. Amen? So, alisin na natin yung ating
Mga bitterness, amen, lahat ng hadlang na maaaring pumigil sa atin. Amen. Binibiro ko nga si Pastor, mga kapatid, dahil mahilig siya mang-asar sa mga anak niya. Baka mamaya hindi ka makarating sa langit dahil lang sa pang-aasar. Dahil sabi sa Bible, parents, do not provoke your children. Kaya Brother Eman, huwag mo sabihin yung anak ko. Di ba? Amen. Minsan mga kapatid, yung magdadala sa atin sa impyerno, maliit lang palang kasalanan. Diba? Hindi naman laging lahat malaking kasalanan. Hindi ako nakarating sa langit kasi ako ay gumawa ng matinding kasalanan. Minsan maliit lang, nag-isip ka lang ng masama. Amen. Lagi kong sinasabi mga kapatid sa Sunday School dahil ang topic namin ay 10 Commandments. So, sabi doon, huwag kang papatay. Mga bata yan, papatay ba yan ng tao? Hindi ba? Hindi naman. Pero ang sabi ni Jesus, if you hate your brother, amen, you are considered a murderer. Amen. So, lagi ko sinasabi sa kanila dahil madali sila mag-away-away, magtampuhan. Amen. So, if you hate someone, you are a murderer. Kung galit ka sa isang tao, ikaw ay mamamatay tao. Sabi po yan ni Jesus, hindi po ako nagsabi niyan. Amen. Praise God. Ano pa? Buong puso nating ibigay, mga kapatid, hindi lang yung magagandang bagay, kundi pati yung negative na ating characteristics natin, personality. Bakit? Wala ka namang maitatago sa Diyos eh. Alam niya anong ginagawa mo pag mag-isa ka lang. So why not sabihin mo sa Kanya, Lord, ito yung kahinaan ko, tulungan mo naman po ako, Lord, nagawa ko na naman, tulungan mo po ako, Panginoon. Lord, alam ko, paulit-ulit na to, pero ikaw lang naman ang makakatulong sa akin. Wala pong, amen, kapag lumapit ka sa Diyos ng buong puso, mga kapatid, hindi ka niya itatakwil. Amen? So, be honest about your desires and intentions. After all, God knows your heart. Kung meron bang nakakabasa ng isip mo, ng puso mo, nakakita ng future mo, walang iba ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. And being honest, mga kapatid, with God means you are in a relationship. Ayaw natin sa ating relasyon na may nagsisinungaling. Amen ba? So, ganun din sa Panginoon, mga kapatid, gusto niya that magiging honest tayo sa Kanya. And acknowledge God in your life. So, marami pong tao ngayon nagsasabi, ako ay magaling dahil sa aking sarili. Ako ay yumaman dahil magaling ako. Katulad ng isang sikat na artista, sabi niya, hindi naman si Lord nagbigay sa'yo niyan. Ako nagbigay sa'yo niyan, but kay Lord ka nagti-thank you. So yun ay mapagmalaki. Amen? Kasi kung wala naman ang Diyos, wala ka ring buhay. May trabaho ka nga, mga kapatid. Paano kung magkasakit ka? Sino ang nagbigay ng buhay mo? 'Di ba ang Panginoon? So wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. And then let's let God's Word teach you how to live your life. So, kung mahilig ka magbasa, huwag mong kalimutan at our number one authority is the Bible. Psalms 25 verse 5, teach me to live according to your truth, for you are my God, who saves me. I always trust in you. So, magpaturo tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Pagbasa tayo ng Bible. Amen ba? Amen? Para tayo ay matuto, mag-guide, mga kapatid. Amen? James 1:26, if someone believes they have a relationship with God, so kung ikaw daw ay naniniwala na meron kang relasyon sa Panginoon, but fails to guard His words, but hindi mo na binabantayan ang iyong mga salita, ang iyong bibig, mga kapatid, then his heart is drifting away. Basahin nga natin sa Tagalog, mga kapatid. James 1:26. Amen. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pwede po ba natin basahin sabay-sabay? Natatakpan.
Amen. Sino ang niloloko nyo, mga kapatid? Amen. Praise God. Niloloko lang daw natin ang ating sarili. So, we are all guilty of this. Amen ba? Minsan, kagaling mo lang sa church, pag uwi mo, may nainis ka kagad sa anak mo, napagalitan mo siya, may nasabi kang hindi maganda, o nainis ka sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa. Amen. So, ang maganda doon, inaamin mo. Amen. Lahat sabihin nga nating aminin. Pero kung dinideny mo, mga kapatid, tama lang yung sinabi ko, buti nga sa kanya. Amen. Hindi po tama yun, mga kapatid. Hindi nakikita ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. So, it is easy to be deceived about our relationship with God is going if our outward behavior seems okay. Amen. So, madali tayong madaya ng ating mga sarili, mga kapatid, dahil lang pumupunta ka sa church, dahil uma-attend ka ng Bible study. So, saan po nakikita ang galing ng isang estudyante? Kapag siya ay nagtrabaho na. Kapag in-apply niya na yung knowledge niya. Amen. So, ang galing po ng isang Kristiyano ay hindi po yung dahil dumadalo siya. May kita po yun kapag dumating na ang pagsubok. Kapag dumating na ang temptation, amen, malalabanan mo kaya, tatakbuhan mo kaya ang temptation. Amen? So, mga kapatid, we have gone, meron siyang isang kwento, mga kapatid, na siya ay nananalangin. Amen, every morning, mga kapatid, siya ay nananalangin. Pero pag uwi niya, mga kapatid, puno pa rin siya ng anxiety, nag-aalala pa rin siya. Tapos pag nakita niya yung asawa niya, bubuntungan niya kagad ng galit dahil may nakita lang siyang mali. So what usually happens, mga kapatid, is hindi ka talaga nag-pray. Amen. Dahil kung ikaw ay totoong lumalapit sa Panginoon, mga kapatid, may kita po yan sa ating mga actions. Amen. My prayer was shallow because there was no faith, no trust, and no submission to the Bible. Amen. Remember this, mga kapatid, prayer is a two-way communication. Amen. Tandaan niyo, mga kapatid, ang prayer ay hindi lang po ikaw ang magsasalita. Hayaan mo ang Diyos mangusap sa iyo. Bigyan ka ng clarity, mga kapatid, ng kasagutan sa iyong mga katanungan. Ang prayer, mga kapatid, ay hindi nagmamadali na kapag nasabi mo na yung gusto mong sabihin, kunyari sa asawa mo, mga kapatid, gusto mo siyang kausapin, may gusto kang sabihin, pagkasabi mo, alis ka na. Hindi mo malang siya pinagsalita kung okay ba sa kanya, kung payag ba siya. Hindi ko kailangan ng opinion mo, sinabi ko lang sa'yo. So, hindi po ganun ang relationship. Ganun din po sa Panginoon, mga kapatid. When you pray, God speaks. Amen? Amen ba? Lalo na sa panahon, mga kapatid, na ikaw ay hindi mo alam, marami kang katanungan. Lord, bakit kaya hinayaan mo na siya ay mamatay? Pinag-pray naman namin siya. Lord, ba't hinayaan mo kaya na siya ay magkasakit? Healthy living naman siya. Mga ganun, mga kapatid. O ba't hinayaan mo, Lord, na mangyari sa kanya yun, na disgrasya siya? Ba't hinayaan mo, Panginoon, na ako ay mag-fail sa ganitong bagay? Nag-aral naman ako. Mga ganun, mga kapatid. Pag binigay mo sa Panginoon, mga kapatid, God will give you peace. Amen ba? God will give you a new perspective na hindi pala dito natatapos ang buhay. Amen? Hindi pala dito natatapos ang pag-asa ko. Dahil napakaganda ng plano ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Sometimes His rejection is a redirection. Hindi ka nakapasa dito dahil meron palang mas magandang direction para sa iyo ang ating Panginoon. Dahil kung doon ka napunta, baka ikaw ay mapahamak o hindi
hindi ka masyadong lalago sa bagay na yun. So, put your trust in God, not in yourself. Ephesians 3:17. Ephesians 3:17, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Amen. So, basahin nga po natin ito sa Tagalog, mga kapatid, Ephesians 3:17. Para manahan si Kristo sa mga puso nyo, dahil sa inyong pananampalataya, ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, the more you trust Him, God will reside in your heart. Amen. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya, meron kang pananampalataya. And your roots will grow down into God's love and keep you strong. So wala pong ibang nagpapatatag sa atin kundi ang Panginoon. Amen? Ang ating buhay, ang ating lakas ay galing po sa ating Panginoon. Hindi po sa ating sarili. Amen? Kahit paanong kainin mong pampalakas, vitamins, hindi ka talaga tatatag sa iyong pananampalataya, sa iyong damdamin kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Amen. Mahalaga, mga kapatid, sa isang relasyon ang tiwala. Amen ba? Isipin nyo, mga kapatid, ilang beses nyo sinira ang tiwala ng Diyos. Pero mahal ka pa rin niya. Si Lord lang yun. Yung iba, hindi na magpapatawad. Diba? Ibang klase ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Proverbs 16:3, before you do anything, put your trust totally in God and not in yourself. Then every plan you make will succeed. Ibang translation to, mga kapatid. So, bago mo daw gawin ang mga bagay sa buhay mo, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon at hindi sa iyong sarili. Then every plan will succeed. Kung gusto mong magtagumpay, ipagkatiwala mo sa ating Panginoon. Amen ba? So, trusting in ourselves, mga kapatid, yan ang magdudulot sa atin ng pagbagsak. Amen? Dahil hindi mo naman alam lahat, mga kapatid. At ang Diyos lang po ang nakakaalam ng bukas. And don't trust your emotions. Kapag malungkot ka, amen, sabihin mo, di ko kaya, ayoko na. Amen. Don't trust your emotions. Trust what God says, mga kapatid. Hindi ka niya iiwan. Amen ba? So, taking control of my time, circumstances, amen, instead of humbly asking God and others for their advice. Minsan, mga kapatid, kailangan mo rin humingi ng advice. Amen? Amen ba? Amen. Praise God. Minsan, kailangan mo rin magpakumbaba at magtanong at humingi ng tulong. Amen? Amen? Amen. Meron isang kwento, mga kapatid, na sila ay mayaman. Wala silang kailangang hingiin sa kanilang kapitbahay. Yung kapitbahay nila ay mahirap lang, nakatira sa barong-barong. At araw-araw yung kapitbahay nilang mahirap ay nanghihingi ng tubig or something. In return, mga kapatid, yung mayaman ay nanghihingi ng asin. Sabi ng anak niya, "Ma, ba't humingi ka ng asin? May asin naman tayo." Sabi ng mama niya, mga kapatid, ng mayaman, para maramdaman niya rin na may pakinabang siya at nararamdaman niya na may naitutulong din siya sa atin. Minsan, mga kapatid, yung paghingi mo ng tulong, nakalakas din yun sa hinihingian mo ng tulong. Ibig sabihin, parang confident ka rin sa kanya na bibigyan mo siya ng magandang advice. Kaya, mga kapatid, kapag may lumapit sa inyo, siguraduhin yung maganda yung advice nyo, At hindi kayo magchichismisan lang. Amen? Amen. So, these are just few examples, mga kapatid. Amen? So, admit what you really think about prioritizing God.
So maganda ba na inuuna natin ang Panginoon? Sabi po ni David sa Psalms 73:28, "But as for me, it is good for me to draw near to God." Ano yung kasalanan na mabuti pero hindi mo ginagawa? Sa Bible study, nag-quiz pa kayo dito. Sin of? Oo. Omission. Okay, so pag alam mong mabuti at di mo ginagawa, yan ay sin of omission. Amen. So sabi ni David, mga kapatid, "It is good for me na lumapit sa Panginoon." So mabuti ang paglapit sa Panginoon. "I have made the Lord God my refuge and placed my trust in Him." So sinabi niya na mabuting bagay ang maglingkod sa Panginoon, ang lumapit sa Panginoon. And he is confident, mga kapatid, that God is with him. I don't get the sense that someone had to prod him or nag him to spend time with God. Ibig sabihin, hindi ko magets ba't may mga tao na kailangan mong pilitin na lumapit sa Diyos. Dahil magandang bagay po ang paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Pero sadyang ganun talaga, mga kapatid, dahil, amen, ang laman ay mahina kung tayo ay hindi nananalangin. Amen, kung tayo ay hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, talagang mananalo ang ating laman. Amen, sometimes we get to places in our relationship with God where we don't feel like it is good. Amen, minsan, you are guilty. Dahil nagkasala ka, guilty ka, mga kapatid, or sa isip mo, na-disappoint mo na naman si Lord, kaya ayaw mo lumapit sa Kanya. Amen? Yung mga nagbabackslide, mga kapatid, nagsisimula sila sa pagiging guilty, hanggang sila ay nahihiya na, amen, hanggang sa iniisip nila, baka pag bumalik sila, ma-disappoint lang si Lord, or, amen, makarinig siya ng hindi magagandang bagay. So hanggang sa nalayo na siya sa Panginoon, hanggang sa nawala na ang kanyang faith. And that idea is not from God. Amen? Dahil gusto ng Panginoon, tayo ay lalapit sa Kanya. Hindi niya sinabing, kailangan pag lumapit ka sa akin ay malinis ka na. Dapat pag lumapit ka sa akin ay wala ka ng kasalanan. Hindi po. Ito po ay ospital, mga kapatid. So dito ginagamot ang mga broken, weary, tired, heavily laden, sinners. Amen. Gusto ng Panginoon, lalapit tayo sa Kanya ng basag. At siya ang bubuo sa atin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Sometimes we get to places and we think God is far. Malayo ba ang Diyos? Hindi po, mga kapatid. Ano po ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Walang iba, kundi ang kasalanan. Amen. So, kaya ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kasi yun ang nagpapalayo sa atin sa Kanya. Amen ba? So don't let go of the Lord. Amen? Psalms 91 verse 14. "If you will hold on to me for dear life, says God, I'll get you out of any trouble." Ililigtas ka niya, mga kapatid. "I will give you the best of care if you will only get to know and trust me." Kung gusto mo ng VIP treatment sa ating Panginoon, kailangan araw-araw din ay lumalakad ka kasama ang Panginoon. Gusto nyo ba ng VIP treatment? Yung isang tawag mo lang, may sagot si Lord. Amen? Yung isang pray mo lang, may kasagutan agad. Gusto nyo bang maranasan yon? Amen? Amen? Ayaw nyo ata eh. So if you want to be, kung gusto niya ng VIP treatment, mga kapatid, kasi sabi dito, I will give you the best of care.
Amen. If you will only know and trust me, magtiwala ka sa Kanya, mga kapatid. Call me and I will answer, be at your side in bad times. Amen. Yun ang gusto natin. Ayaw natin yung kaibigan na pag may problema tayo ay di na nakakausap. Diba? Gusto natin yung kaibigan na in bad times nakakausap. Meron po akong kaibigan, mga kapatid, na chinachat na lang ako pag may problema siya. Amen. At dalaman ko na lang yung mga problema niya nung tapos na. But anyway, mga kapatid, ganun ang ating Panginoon. In bad times, He is always there for us. Sabi niya, I will rescue you, then throw you a party. Wow. I will give you a long life. Ibang translation to, mga kapatid. I will give you a long life, give you a long drink of salvation. So ito yung with long life, I will satisfy you. Amen. So, generous ba si Lord? Oo naman, mga kapatid, hindi madamot si Lord dahil hindi ibig sabihin pag naglingkod ka sa Panginoon, magiging isang kahig, isang tuka ka na. Hindi po, mga kapatid. Kung i-unlock nyo yung pangako ng Panginoon, yung utos niya na kung hindi nyo susubukin ang Diyos sa pagbibigay nyo. So, wag niyo sabihin na ikaw ay naghihirap, mga kapatid. Maybe, may kailangan kang gawin. Amen ba? And if you will hold on to His promises, He is always ready, mga kapatid, to deliver you. Amen? Sino dito ang sumakay na ng roller coaster? Bakit, di ba yung roller coaster na bumabaliktad, yung bumabaliktad? Bakit marami sumasakay doon? Nagtitiwala sila na hindi matatanggal yung lock, yung pang-lock dito, mga kapatid. Amen. Kaya yung iba natatakot sila kasi baka mamaya mahulog ako, baka mamaya lumuwag, ganun. Amen. At grabe yung hawak mo, di ba? Sobra yung hawak mo. So kung ganun ka daw humawak, mga kapatid, sa isang roller coaster ride, mas lalo pa ang paghawak mo sa ating Panginoon. Amen? Diba? Nagtitiwala ka nga dun sa roller coaster, mga kapatid, na bumabaliktad. Meron ng mga kwento na sila ay nagloko yung roller coaster at sila ay namatay. Amen. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mamamatay. Amen. Amen. Praise God. Siya lang naman ang nag-iisang nagsabi na pag sinabi niya, ay tutuparin niya. Amen. Siya lang naman yun, mga kapatid, at wala nang iba. So, when you hold on to God, it involves your effort. Kailangan meron kang effort. Amen. Di ba, pag humawa ka dun sa roller coaster, talagang mahigpit. So, kailangan mo ng effort sa ating Panginoon. Passion, vulnerability. Anong ibig sabihin nun? Sabihin mo lahat ng kahinaan mo sa Kanya. And strong grip. It means na hindi ka malilet go. Amen. Kahit na anong klaseng force ang dumating sa buhay mo, mga kapatid, nothing can let you go from trusting in the Lord. Amen. Amen. Praise God. So for me, holding on to God means searching the Bible. Amen. Sabi nga natin, searching the Bible. Ano ibig sabihin? For God's answers to my difficult questions. So, hindi po si Google. So, when you are in difficult times, open your Bible. Amen. Many times in my life, mga kapatid, in my difficult times, wala akong gagawin kundi to open my Bible and pray. And I've seen God work in marvelous ways. Amen, mga kapatid. Don't open your Facebook, mga kapatid. May mga nakakainis dyan, may mga discouragement dyan, disappointments. Open your Bible and pray. And ask God, mga kapatid, for direction. Amen?
Amen. Ibig sabihin mga kapatid, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, merong sagot si Lord. Kapag nangihina ka, pag may karamdaman, ang Diyos ang ating takbuhan, ang Diyos ang ating tagapagpagaling, mga kapatid. Amen. Praise God. So the Bible is powerful, and even when my heart has been at its most faithless, guilty, dark times, God has always been faithful and never let me go. Hindi po tayo bibitawan ng ating Panginoon. Amen? Tayo na lang ang bibitaw, hindi po ang Diyos. Amen? Kaya pagdating ng judgment, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na kasalanan ni Lord, but nasa impyerno ako. Remember, mga kapatid, we have free will. Binigay ng Lord ang kanyang salita, ang kaligtasan, niregalo niya yan sa atin. So kung ayaw mong tanggapin, mga kapatid, that's up to you. Amen? But God has given everything para maligtas ka. Amen? Binigay ni Lord lahat. Buhay niya nga, binigay niya eh. So ano ang kulang? Tayo. Tayo na lang, mga kapatid, ang kikilos. Amen ba? Amen. Praise God. Sabi ni David, mga kapatid, tunay na, Psalm 73, pwede po natin i-flash, mga kapatid. Verse 1. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako halos mawalan na ako ng pananampalataya. Sabi niya, muntik na siyang mag-backslide, muntik na siyang manghina. Bakit kaya? Verse 3. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Sino dito naiinggit sa masasama, mga kapatid? Dahil sila ay yumayaman, sila ay umuunlad, malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Amen. Hindi sila naghihirap at nagbabagabag na tulad ng iba. So, hindi lang po tayo nag-iisip ng ganyan sa panahong ito, di ba? Iniisip natin, bakit sila pa yung masama, sila pa yung mayaman, sila pa ang mayroong malalaking simbahan. Bakit po, mga kapatid? Sabi ni David, kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Puro kayabangan, mga kapatid. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan. At ang laging iniisip ay ang paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Tingnan mo sila. Pinagsasalitaan na tayo ng masama, yumayaman pa sila. Bakit hindi naman po sa yaman nakabase ang kaligtasan, mga kapatid? Verse 10, kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Amen. So minsan kasi, mga kapatid, dahil sa pera, sila ang pinapaniwalaan dahil nagiging Diyos na ang pera. Amen. So sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos, walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala nang problema, yumayaman pa. Yumayaman din naman ang anak ng Diyos, di ba, mga kapatid? At hindi sa masamang paraan, sa magandang paraan. Amen ba? Amen. So kung gagawin lang natin lahat, mga kapatid, ng utos ng Panginoon, yung sikreto. Amen. Hindi natin kailangan mainggit sa masasama. Ano pa, mga kapatid? Bakit ganon? Verse 13. Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? So, minsan naman, hindi inaalaw ni Lord na talagang yumaman ka kasi baka mag-backslide ka. Amen? Baka pag yumaman ka, kalimutan mo na kami. Amen? Praise God. So, kasi alam ni Lord yung capacity mo. Amen? Baka pag naging donya ka na, ay iba ka na. Hindi ka na ma-reach. Amen?
So, nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. Kung sasabihin ko rin ang sinabi nila, para na rin akong nagtraidor sa inyong mga mamayan. So, ayoko namang maging katulad nila. Kasi nga mga kapatid, yung sanlibutan ay sa kaaway na yan. So, hindi na siya inuusig. Pero tayo ay inuusig tayo dahil nasa Diyos tayo. Amen? Kaya sabi niya, kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Hindi lang po tayo ang nahihirapan. Si David nga, mga kapatid, nahirapan siya. Sabi niya, sinikap ko. Ibig sabihin sa sarili niya muna. Inisip niya, hindi ko maintindihan bakit sila umuunlad, masasama sila, mga kurakot sila, ba't ganun sila? Pero, ito mga kapatid, verse 17, pero nang pumunta ako sa inyong templo. So what is God's temple? Yung presensya ng Panginoon, nandyan. So sa templo ng Panginoon, nandyan yung kanyang salita. Amen? Nandyan yung kalakasan, nandyan yung pagpupuri. Doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masasama. Amen. Praise God. Tunay na inilalagay nyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, amen, mauunawaan natin ang mga bagay na ito, hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, sa bawat araw na ikaw ay nalilito, meron kang mga katanungan, hindi mo yan kayang unawain sa sarili mo, madedepress ka lang mga kapatid. Amen. At yung iba ay nababaliw kasi pinipilit nilang unawain, hindi nila kaya, mga kapatid. Ngunit ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng kasagutan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, sabi ni David, para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Amen? Ngunit sabi niya, ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Amen. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, ang kayamanan niya ay ang presensya ng Diyos. Katulad ni Moses, mga kapatid, may pangako ang Diyos na makakarating kayo sa promised land, nag-uumapaw ang honey, ang pukyutan, ang gatas, lahat ng kailangan nyo nandun. Pero nung sinabi ng Diyos, hindi ko kayo sasamahan. Sinabi ni Moses ba na, okay lang Lord, may pagkain naman kami. May gatas doon, may milk tea doon, may kape doon, may cake, may lahat, may lechon. Okay lang Lord, wag mo na kami samahan. May maganda namang lugar doon. Bakit sinabi ni Moses na, Lord, ayokong pumunta doon na hindi ka kasama? Dahil ang kayamanan niya ay ang Panginoon. Amen. At kapag ang kasama mo ang Diyos, wala ka nang hahanapin pa. Amen? Wala ka nang hahanapin pa, mga kapatid. So, just to wrap up, mga kapatid, this whole lesson, tayo ay mahalaga sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi na siya baba dito at magpapakahirap para iligtas tayo. He wants to know us and go through life with us. Walking with God means taking our connection with God. Gusto niya na lagi tayong connected sa Kanya. Amen. Mula sa ating pagising hanggang sa ating pagtulog. Amen. And as we walk closely with God, kapag patuloy mong kasama ang Diyos, mga kapatid, you will experience His care, mga kapatid, and the way we live, our lives will change. So, ang Diyos, mga kapatid, ay nagbabago ng ating buhay. Siya lang naman, mga kapatid, ang nag-iisa, amen, amen, praise God, na kaya nating lapitan, anuman ang kalagayan natin. Amen, pwede natin siyang kausapin, na hindi natin kailangan na tayo, mga kapatid, ay kaaya-aya ang ating mga sarili. Ang gusto lang ng Panginoon ay tayo ay maging sincere, mga kapatid. Amen? Sabi po ni David sa Psalm 73 verse 26,
Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Amen. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Praise God. Tumayo tayo mga kapatid. So my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Tayo ay nanghihina. Let us admit, amen, hindi nyo kailangan magkunwari mga kapatid na malakas ka. Amen. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. So wala tayong ibang kalakasan mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Sa oras na pangangailangan, siya lang mga kapatid, ang laging nandyan, laging handa mga kapatid. Amen. Siya ang ating refuge, siya ang ating takbuhan mga kapatid, siya ang ating tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Kaya wag kang matakot mga kapatid na lumapit sa ating Panginoon. Wag kang matakot na ikaw ay hindi karapat-dapat dahil lahat naman po tayo mga kapatid ay hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa kanyang dugo, mga kapatid, ginawa niya tayong karapat-dapat na lumapit. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Mga kapatid, bigyan natin ng oras ang Panginoon. Sa gabing ito, purihin natin siya. Pasalamatan natin siya, mga kapatid. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, Panginoon. Napakabuti mo. Mga kapatid, ito yung oras na isusuko natin ang ating buhay. Lahat ng ating kahinaan, aminin natin sa kanyang harapan, mga kapatid. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Kung isusuko natin ang ating sarili, mga kapatid, siya ang magbabago sa ating buhay. Thank you, Jesus. Sinusuko namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay malayang makakalapit, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Bago tayo manalangin, mga kapatid, I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There
lumapit sa ating Panginoon. Let us acknowledge that God is our strength, mga kapatid. Let us acknowledge Him. Hallelujah. Let us admit all our frailties, our weaknesses, our faults. Hallelujah. Huwag na tayong magtira, mga kapatid. Alam po ng Diyos lahat ng bahagay. All He needs is for us to surrender. Hallelujah. I take pleasure.
kapatid, mauhaw tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we thirst for you, Thank you, Jesus. Lord, I thirst for you. How I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer. Draw me nearer in the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. How I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer. Draw me nearer in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want, oh God. Help me know you are near. You are all I want. Oh, hallelujah. Ikaw lamang, Jesus, ang aming kailangan. Ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. Oh, pour out your Spirit, oh God. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship you. We adore you, oh God. You are Almighty God. Hallelujah. Help me know that you are near. Oh, that you are always there when I need you. You are my shield, my strength, my portion. Hallelujah. You are my strength, oh God. Hallelujah.
beside you, oh God. There is no one but you, oh God. We worship you. You are my strength, oh God. You are my refuge and my fortress. In times of trouble, I will call upon you, oh God. Hallelujah. You are God alone, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Move in this place. Strengthen your people, oh God. Hallelujah. You are my shield. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus, oh God. Come on, cry out to the Lord. Oh, Jesus, we need you. Oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. Come on, let Him know that you love Him. Tumayo tayo mga kapatid. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy, when I found the joy of reaching your arms, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. Worship the Lord with all your heart, with all your might, with all your strength. The reason I live is to worship you, Lord. Oh, the reason we live is to worship you, oh God. I worship you. Come on, hallelujah. Lift up the name of Jesus. Lift up your voice, lift up your hands to the Lord. The reason I live is to worship you.
to live for you, is to glorify you, Jesus. Let them see you in me, oh God. We surrender everything to you, oh God. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah. It's all about you, God. Hallelujah. Come on. Hallelujah.